Review and analysis sa nangyaring Binibining Pilipinas 2025 at ang buong detalye sa pagkabagsak ni Myrna Esguerra sa stage. Hello Cruella, sumubuhay. This is Kay Salartega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Kay Salartega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga videography. Paus ako guys. Hindi ko kinaya ang level ng mga sigawan. Iba talaga ang spirit ng Binibining Pilipinas. Nakakaloka. Hindi talaga nawala ang spirit sa Binibini. Nakakaloka may mga sigawan dito. Sigawan doon. Talagang pasabog. Ang Araneta Coliseum. Nakakawindang talaga. So ito na nga guys, ang aking review and analysis at saka syempre sa mga nagtatanong sa mga pagkahulog ni Myrna Esguerra sa stage. Nakakaloka. Mamaya ikikwento ko na lang yun. At ito na, pagpasok ko doon mga 7 p.m. o di ba na ano muna ako eksena. Kasama ko ang kapatid ko at saka pamangkin ko, kumain muna kami tapos sabi ko kailangan busog tayo kasi ang tagal ng pageant ng Binibini kasi na experience ko kasi na sobrang tagal talaga ng pageant ng Binibini. After namin kumain, pumasok na ako mga 7:15, mga gano'n, sa Araneta Coliseum ng bongga-bongga. Tapos, ititape pala nila ang national costume para sa opening. Di ba? Ang bilis. Para sa opening, ititape nila. As in, nag-natco sila, mga around 7:15 or 7:30, something like that. Ititape nila para yun sa live telecast nila sa TV5, the bongga-bongga. So, ganun yung eksena. So, nag-tape sila sigawan. Siyempre, wala pang masyadong people. Kasi expected ng tao. Siguro mga 8. Tapos, may late. Alam naman yung mga pageant sa Pilipinas. Late talaga. Pero, tinitape nila yung opening ng national costume kinemerot doon. Kasi nga, wala silang national costume competition. Grabe, ang kaganda ng natcos. At talagang, congratulations sa Binibini, ha. Kalahating oras lang ang taping tapos na-edit agad nila para sa live telecast nila sa TV5. Nakakaloka, diba? Yung, ang ganda ng natcos, amazing talagang na-showcase talaga ang mga bawat, bawat lugar nila. Ang gaganda, walang tapon tapos sigawan. Pero wala pang masyadong tao nung kasi nga syempre, diba? Yung mga tao na sa labas pa tumambay-tambay, kumain-kain, di ba? Kasi ang daming tao sa labas, tumambay lang sila doon kumakain-kain kasi nga alas 8 pa daw, di umano ang umpisa. Siyempre, nawindang siguro sila sa labas. Nawindang yung mga tao sa labas kasi, nagsimula na. Ganon. Ang natcos competition pala, tinitape. Nakakaloka yung mga tao naman. Suga, nagsimula na pala. Ba't nyo kami sinabihan? Akala ko ba alas 8? Mga gano'n pinagsasabi ng mga tao sa sa likod ko, sa mga pumapasok. Unfair naman. Bakit kami nakapag-umpisa lang show? Mga gano'n, show na. Bakit kasi tumambay makipag-booking, hanap ka ng mga booking sa labas. Nakakaloka din yung mga people. Di ba, hindi gano'n na yung eksena opening. Abracadabra. Lady Gaga, boom, pasabog yung mga girls. As in talagang pasabog talaga. Tapos puno, biglang napuno yung Araneta. Biglang napuno yung Araneta nung nagsimula na. Sabi, umpisa pa lang parang, paano yung tao, konti-konti papasok, parang hindi mapupuno. Biglang pag-opening, sigan, biglang napuno yung Araneta, nawindang ako. Talagang, iba talaga yung spirit. Ipakita ko sa inyo yung mga video kung paano napuno yung Araneta nang biglang nag-opening number ng bonggong-bongga. As in, pasabog talaga ang opening nila, sayawan, bonggahan, kabog, talagang pasabog doon yung eksena. As in, grabe, iba talaga yung ingay na ng Binibining Pilipinas. Kasi sa Miss Universe Philippines na experience ko naman yung kung siguro
kung walang mga sikat na mga beauty queens na sumasali doon, feeling ko walang ingay. Iba yung Binibini Pilipinas, lugar by lugar. Hindi yung laban at sa Miss Universe Philippines kasi kanya-kanyang mga kumpulan yung mga ng candidates. Lugar ang eksena, iba talaga ang spirit ng Binibini when it comes sa mga eksena. Tapos natuwa pa ako kasi pinag-swimsuit silang lahat, nag-bongga-bongga, tapos pinag-evening gown silang lahat. Syempre, may showcase man lang ang mga eksena nila. Natuwa naman ako doon ng very light, pero nag-consume yun ng matagal na oras ang bonggang-bongga. Syempre, paglabas ng SB19 si evening gown competition, winner, talagang sigaw ng mga tao, talaga SB19. Siguro isa din sa nakadagdag talaga at in-invite talaga ng Binibini Pilipinas ang SB19 kasi alam mong dunubugin talaga. Kasi yung lalo ng SB19, bigla talagang nagsiksika na yung tao. Lalo na dun sa baba, nakakaloka. Shout out kay Michael Prendo, siguro ngayon tulog pa siya. Nakakaloka, hindi siya makapaniwala na pasabog ang Binibini. O, diba? As in, ang ganda talaga ng Binibini vibe. Talagang naramdaman ko talaga. Yung last na panood ko kasi is 2019. So, iba talaga yung, ganun pa rin yung spirit. Nung nandun pa sa kanila, Miss Universe Philippines, diba? Ganun pa rin yung eksena. Marami pa rin, marami talagang sumusubaybay si Binibini. Tapos, makikita mo doon yung mga previous Binibinis, mula nung P60s, 50s, 70s, 80s, halos nandun parang nila, reunion, parang ganun yung eksena. Kasi yung VIP, hindi ka na makakuha talaga ng ticket. Para sa normal fans, hindi ka na talaga makakuha ng ticket kasi mga Binibini alumni, sila na mismo ang kumukuha. Tapos yung mga pamilya nila. So, doon pa lang, so sold out na talaga. Kumbaga, alam mo yun, di ba? Nakita ko in person. Oh my God. Nakita ko na before si, di ba, Alice Dixon. Winner. Beautiful talaga, nakakalo. Si Miss Alma Concepcion, halos lahat si Miss ang dami mga beauty queen doon. Talagang na sila, parang alumni ng mga ng Binibining Pilipinas. At saka yung mga Binibining queens, sinusupport talaga Binibining Pilipinas. Kahit siguro yung tao walang masyadong clout, puno pa rin kasi nga dahil doon sa candidates, kanya-kanyang section, tapos sigawan. Tapos yung mga Binibining queens, mga previous queens, nandun din para sumupport. Yun yung maganda talaga pag matagal na talaga at saka parang alumni na nila ang Binibining Pilipinas Beauty Pageant. Puno kahit walang eksena. Late man yung iba, pero nandun pa rin sumusuporta yung mga previous beauty queen natin. Congratulations. At ito na nga, nakakaloka. Top 12, tapos biglang nag-top 14. Kasi nga, kasi wala silang binigay na format. Pero top 12 lang talaga dapat yun or top 15. Pero biglang naging top 14 kasi nga nasobrahan daw ng maraming candidates na deserve makapaso. Tapos ayun, Q&A na agad. O diba? Ang Binibining Pilipinas talaga, hindi mo talaga maramdaman ang last to standing ever since the world began. Alam mo, top 5, top 10, walang ganun. Q&A after the swimsuit and gown, Q&A na agad. Nakakaloka. Di sa Q&A niya. Yung first bus, pasabog yung mga girls sa first bus. Tapos wala pala doon ng winner. Nakakaloka. Pasabog talaga guys, yung Q&A from number 3 sa Miss Playtime, sa Miss Makati, hanggang yung batch ni MJ, ang ingay ng aso, nakakaloka. Ang batch ni MJ Lastimosa, siya ang nag-interview. Ang gaganda ng mga sagutan nila. Tapos yung batch naman ni Nicole, yung mga sagutan, pa-embornal. Para sa inyong kaalaman guys, after the Q&A, halimbawa, para sa hindi maintindihan. Ang dami kasi naghahanap sa hindi maintindihan yung English ni Miss Vietnam, hindi maintindihan yung English ni Miss Venezuela, yung mga tanong, hindi masyadong Hindi, after nilang tanongin, lumalabas sa teleprompter yung tanong. Kaya, yung beauty queen bubita talaga yung iba. Nakakaloka. Kasi guys, after halimbawa, si Miss International from Vietnam, yung English niya talaga yung yung pagbanggit at sa pagbigkas din ng mga salitang English ay hindi mo talaga maiintindihan, lalo na pakaikay talaga sa Araneta. Hindi mo maiintindihan kasi nakatotok talaga, lalo na ang ingay. Tapos after nilang tanongin, lumalabas sa teleprompter yung tanong. Bongga yun kasi sa Miss Universe Philippines walang ganon. Lumalabas yung tanong sa teleprompter after ng tanongin ng judges. Yung candidate, paanong
Ay nako, basta yun na lang. Para sa kaalaman ninyong lahat, kahit na hindi man makasalita ng English ng mahabang bongkong-bongga si Miss Globe at saka si Miss International, lumalabas sa teleprompter yung tanong. Kaya imposibleng hindi nabasa or kung hindi man narinig ng contestant, mababasa pa rin kasi ang laki-laki ng teleprompter. Tinuturo nga ni MJ, ayun o, si Nicole Cordobes, ayun o, basahin nyo para maintindihan nyo. Pero sadya talagang hindi matulog. Ayoko naman, para sa kaalaman ninyo lahat ha, lumalabas po sa teleprompter yung tanong. So, bahala na yung contestant kung naintindihan niya o hindi, o nabasa niya o hindi. For sure naman, alam nila yun kung nakikinig sila sa mga rehearsal. Di ba? Kung aware kayo sa rehearsal, nakikinig kayo sa rehearsal, aware kayo na yung tanong lumalabas doon sa likod. So, sa teleprompter. So, yung candidates hindi nakasagot talagang, wala talaga. Nakakaloka. At ayun nga, syempre, para sa grabe yung yung buong Coliseo talagang windang talaga sa sagutan ni Miss Aklan, Beatrice, Maclelan, Alabahon. Ano ba yung apelyido niya ngayong bago? Nagbago siya ng pangalan, akala niya makakalimutan siya. Akala niya makalimutan yung pag-attitude niya doon sa Miss Ecotido, di ba? Siya, kahit nagbago ka pa ng pangalan, kung hindi puguhin yung ugali, wala talaga. Talaga lang naman. Ayun, syempre, for them, best answer si Aklan. Sa winner to crown. Talaga pinag-uusapan sa loob. Baka si Aklan ba nanalo? Kasi grabe talaga. About Father's Day pa yung eksena. Yung tanong sa kanya. So, pinalaki daw siya ng single mom. Talagang perfect talaga yung sagot. Ang ganda ng pagka-construct ng sagot. Pero dahil iisipin ko, dahil may attitude siya sa previous pageant, di ka mananalo be, kahit sabi nga ng katabi ko, uy, I think Miss Aklan get the crown. Sabi niya, Makati kasi English. Sabi, no, sabi ko talaga. Kasi nila, sinicheer nila si Miss number 3. Miss Makati, si Miss Playtime baga. Kasi ang ganda, beautiful si Miss number 3. So, sabi niya, how about number 3? Sabi niya sa akin, I think you're Gaisel Ortega, sabi nung isa doon sa you're vlogger, sabi nung isa ng katabi ko, nakakaloka. What do you think about number 3? She's okay, sabi ko. We cheer for number 3, sabi ng katabi ko. Wala na mo pakialam ko di cheer ni number 3. Basta ako kay Katrina Johnson, ako tsaka kay Dahlia. Nakakaloka. But she's beautiful. But 5'9" yung height, sabi niya. It doesn't matter if 5'9" yung height. Her beauty, sabi ko sa kanya, pang-artista, hindi yung pang-beauty queen. Kasi ang ganda, beautiful naman talaga kay Makati, si number 3. Kaya, okay, it's okay. Parang tanggap naman nila ang sinabi ko about kay Miss Makati. Tapos, nung tapos na yung Q&A, I think Miss Aklan gonna win. I think Miss Aklan gonna lost. Sabi, diretsahan ng hindi mananalo yan, pe. Sabi ko talaga, hindi mananalo. Sabi ko, but her Q&A is the best. Sabi niya, no. Q&A is 5%. Sabi ko lang talaga sa kanya, really? Sabi ko, after the Q&A deliberation, yung mga judges at saka mga inampala, sila Vida Doria, doon, eksena sila doon, papasok sila ng bonggang-bongga. Sabi, no, it's gonna be Aklan. Sabi ng katabi ko talaga, pinaglalaban kasi bongga nga yung sagutan. Tapos bongga din yung sagutin ng number 3. I think, makakuha daw ng crown si Makati and Aklan. Sabi ko, tahimik lang ako kasi ayaw ko makipagtalo. Kasi medyo nakainom sila, yung mga boys, kasi supported. Pero okay lang ako. Ganun ako. Tingnan natin, hindi ba nanalo yan? Ganun talaga, pero parang bitter na pageant. Sabi ko, confident talaga ako, hindi ko nanalo yan. Yung top 4 ko pa rin, si Annabelle McDonald, si Espinido, si Dahlia, at saka si Katrina Johnson. Sila, pinanindigan ko yun talaga kahit pa-imbornal yung sagot ng Dahlia. Charot lang, kahit pa-imbornal ka ko yung sagot ni Dahlia. No, kasi nag-uusap sila Alam mo, yung mga Pilipino, hindi naluloka talaga ako when it comes sa beauty pageant. Nakaduel talaga sila sa Q&A. Hello! Beauty contest to, diba? Nakaduel talaga sila. Paligid. Yung iniisip nila na, ay, ang galing ni Makati, ang galing ni Aklan sumagot, sila ang mananalo. Tapos, ginalingan ni Katrina. So, possible na si Katrina. Tapos si Annabelle McDonald, hindi ko naintindihan yung sagot.
Charot lang. Ayun na nga eh. Grabe yung mga usap. Akalan, advocate talaga kasi parang sila yung best answer of all time. So, ganun talaga yung feels nila. So, sabi ko, pinaninindigan. Tapos tinatanong talaga ako ng katabi ko. Hindi siya baka straight. Charot lang. Straight yun. Nakainom ng mga boys sila dito. Katabi. Sino gusto mong manalo? Sabi sabi ko, it's gonna be Katrina Johnson, number 25, or it's the Binibini 36, Dalia, or Annabel McDonald, or Kathleen Espinido. Tapos, parang hindi sa kanila nag-remark yung mga sagutin ni Kathleen Espinido, di ba? Kasi nga, about sa AI, tapos hindi pa niya nabanggit yung AI, enter na artificial intelligence, o di ba? Magbongga naman yung sagot ni Kathleen. Kaya medyo narattle siya sa dulo. Hindi nila ma-recall anong ginawa daw ni number 18. Sabi ko, maganda siya. Sabi ko sa katabi ko, number 18, why? Sabi niya, maganda siya. Sabi ko, okay, sabi niya. Parang hindi siya makapaniwala na makakapasok sa, nung eto na, bago ata announcement ng winner. Tabli ako dito. Bago yung announcement ng winner, nagre-ready na lahat. Kaya ang tagal-tagal, ito talagang dahilan ng pagkatagal. Nagre-ready na, pinaakyat na lahat ang beauty queen, lahat ng mga-award nandun na sa lahat sa stage. Ang lola Myrna Isigira ninyo, nalaglag sa stage. Grabe guys, sabi ko, kaba ko talaga ng bonggang-bongga. As in yung kaba ko, oh my God, lalaban ka pa sa November pala. Oh my, as in literal na nalaglag siya sa stage guys. As in, buwag! Gumano talaga yung tao. Oh my God, si Myrna! Gumagano talaga ako. Parang maiyak na ako kasi ang tagal-tagal yung mga marshal talaga umikot na doon. Tapos parang naiwan yung kamay ni Myrna doon sa taas, sa stage. Tapos nawala talaga siyang literal sa stage, sa butas ng stage. Tapos bakit ganun kasi yung stage? Parang may butas sa parang gilid. Nalaglag talaga si Myrna. Tapos yung kaba ko, oh my God, lalaban ka pa. After 3 minutes, sabi ni Myrna Isguera. Tapos purya gaba kay Myrna Isguera. Feeling ko may sugat siya or whatsoever man. So, sobrang laki ng gown siguro niya kaya hindi siya masyadong nasaktan. Pero feeling ko nasaktan talaga siya. Pero kumaway siya ng lola mo, mabuhay ulit yung tao. Kaya na-delay guys ng ganong katagal ang coronation. Kasi nga, inayos pa nila si Myrna. Nakakaloka. Sabi ko na relief talaga ako. Nahulog si Myrna. Miss International, paano na? Baka si Katrina Johnson, kung sakaling na-injured mo, si Katrina ilalaban. Charot lang. Pero mukhang hindi naman kasi nakapagka-corona naman siya, nakaakyat naman siya, tapos inayusan siya uli kasi gumulo yung hair. Charot lang. As in, nahulog. Gumanon talaga, ligwak talaga, literal na nahulog. Talagang gumulo yung hair, tapos binika pa siya uli. Kaya na-delay ang coronation. Nakakaloka talaga. As in, di ba, tawag na. Di ba, katabi ko, Makati Aklan. Sabi ko, hindi mananalo. Charot lang. Sabi ko, ako lang talaga lakas. Sabi ko, hindi. Top 4. Peninindigan ko yung 4 na queen na prediction ko. Annabel McDonald, Katrina Johnson, Dalia, at saka si Kathleen. Panindigan ko yan. So, pagtawag, second runner-up. Sure. Cat at 18. Sabi ng katabi, are you right? Sabi ng katabi ko. Siyempre maganda. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, you're very good. Sabi ng katabi kong straight. Tumbling talaga ako sa katabi kong straight. Sabi ko, number 18. Sabi ko, why? Sabi ko, I think Q&A is 5%. Sabi ko. Tapos why? Sabi ko, maganda kasi siya. Sabi ko sa kanya, sabi, tumbling ko, siyempre, hindi sila makapaniwala. Sabi, tapos, first runner-up, Binibini 36. You're right again. Sabi ko. Tabling na naman yung katabi ko. Sabi niya, paano? What's your channel? Sabi niya, di ba? Nakagina ko ng subscriber doon ng agad-agad. Nakakaloka, hindi ko naman siya kinonvince. Si Dalia, naging first runner-up. Siyempre, i-expect ko rin na sana makakuha ng corona kahit napaka-imbornal yung sagot. Sarap-sarap ako kay Dalia, nakakaloka kasi I am the 6th Miss International. Hoy!
7 na kaya? 6 kayo si Kylie. Sabi ko sa, yung sagutan ni Dalia, naloka talaga. Masyado siyang, yung energy ni Dalia, akala ko nakainom siya ng ng isang kahon na energy drink. Baka nakainom siya ng Cobra Tea. Sabi sa sobrang energetic ni Dalia. Sabi ko, beautiful na babae. Tapos sobrang energetic ni Dalia. Nakakaloka. Ay, di naloka. Sabi, announcement. Sabi ko, kung hindi man makako mag-runner-up to talaga si Annabelle McDonald, first, second, sabi, tinanong ako ng katabi ko. Sabi ko, who's gonna first runner? I think number 7 kasi hindi siya magiging Miss International. Sabi ko, Annabelle McDonald. Adi, announcement na, Binibini Pilipinas Globe! Number 7! Wala yung mga fans ni Annabelle McDonald. Sabi, you're so magaling. Sabi ng katabi ko. No, I'm not magaling. I know. Sabi, alam ko lang ako tumingin kung sino yung mananalo. Siyempre stand out talaga yung 4. Kahit anong tumbling pa ng mga iba, tingin ko talaga hindi sila pang beauty queen. Charot lang. Sabi, tapos, alam mo guys, sa mga fans, talagang remarkable kasi yung sagot ni Beatrice McClelland about sa Father's Day. So, iniisip niya, binibini Philippines International siya. Sabi ko, no. Sabi ko, it's gonna be 25 kahit na yung edad niya isagad na. Baka pwedeng ma-hocus-pocus yan. 27 years old na kasi. Sabi ko, 25! Diba? 25. Hindi sila makapaniwala si 25 yung panalo. Ay, si Katrina Johnson, Binibini Pilipinas International. Ay, kinikwento ko lang yung mga nangyayari sa mga paligid ko. Nakakaloka kasi yung live ko. Kasi nawala ng signal. Nakakaloka yung Araneta talaga dito. Walang signal. Hindi masyado maganda yung signal nila doon ng bonggang-bongga. Ay, nawala yung live ko. Ayun na nga guys. At syempre, ayun, kinoronahan na si Katrina Johnson ng Davao province. So, congratulations. Congratulations, Katrina. Congratulations, Annabelle McDonald. Congratulations sa kay Dalia. At congratulations na ako lang yata ang nag-pick kay Dalia sa top 4 ko or na papasok talaga siya ng bonggang-bongga. At Kathleen Espinido. And the rest ng nakapasok sa semi-finalist ng Binibini, congratulations sa inyo. Sa susunod, baguhin ang ugali. lang para makakorona. Nakakaloka. Ayun na guys, ang aking review and analysis ang nangyayari na Binibining Pilipinas beauty pageant. Ang saya-saya ng moment ko. Parang nasa-enjoy ko ito kasi Miss Universe. Ay, hindi naman. Maganda din naman yung Miss Universe Philippines. Enjoy ko talaga Binibining Pilipinas this year kasi yung bardagulan ng mga fans sa taas. Kaloka. Tapos, na-enjoy ko rin yung set of winners kasi perfect. Nahulaan ko yun. Nag-rumble-rumble lang yung top 4 ko talaga. Nag-rumble-rumble lang sila sa pwesto nila. ng bonggang-bongga, di ba? Ginalingan kasi ng iba, tapos yung iba expected mo nakakabog, hindi ginalingan. Di ba? So ayun, congratulations sa mga girls. Congratulations Binibining Pilipinas Organization. Congratulations sa lahat ng mga girls na sumali ng bonggang-bongga. At shout out sa katabi ko kagabi for nakasubscribe na siya. Pinilit niya talaga kung ano yung channel ko. Dahil bakit daw hindi nakapasok si Aklan at saka si pinilit siya talaga. Lasing na kasi siya, kuya. So, your channel on YouTube. So, sabi ko, ayan, mag-subscribe ka. And, syempre, thank you so much ka talaga kay Andrew S. Gining Canada. Thank you so much for making my Binibini experience beautiful. Andrew, talamat. At sa lahat po na member, the Cruel of Pageantry, I love you all. Sa lahat ng sponsors ng Gazel Obtrega and Cruel in Pageantry, love ko kayo lahat. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. This is Gazel Ortega. And this is my review and analysis sa nangyari at naganap na Binibining Pilipinas 2025 at saka pagkalaglag ni Myrna Isguer sa stage at saka hindi sa pagkorona ng ibang girls. Ayun na guys. Maraming salamat. Paalam.